Ayan, good morning everybody. So congratulations sa iyo. Sure ako natapos mo na ang Healthy Money. Kasi po, syempre ang first video natin is new entrepreneur orientation. Yan po yung first video. To welcome po sa mga bago nating business partner. After po niyan, mapapanood ninyo po ang Healthy Money. Dahil natapos nyo na po itong dalawang video na to, ito naman po ang module number 1. Sa module number 1, didiscuss po dito kung bakit po perfect business ang inyong sinimulan. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Piwi Guasque, sa inyong lingkod, part of your business, part of your journey dito sa JC. Makakasama mo ko habang buhay hanggat yumaman ka. Again, good morning sa iyo at let's enjoy our module number 1. So let me share my screen guys. So there you go. So share na po ako ng screen sa inyo. Yan. So ngayong araw na to guys, gawin nating sobrang exciting tong ating module number 1. Okay? All right. So I think uh-huh. Okay, so I don't know. Double check lang po, double check. Double checking lang po ako sa ating screen. Alright. So guys, double check lang po ako. Nakikita po ba nagmo-move yung screen? Double check lang po ako. Double check. Moving po. Moving po. Yan, double check lang po. Moving. Yes. So paki-type lang po ng 1 if it's moving, double check lang po ako. Okay. So I think mukha naman okay yung ating screen. Alright, so let's start. Magandang umaga po sa inyo lahat. I am PV Guasque again sa inyong lingkod muli. Ako po ay makakasama nyo sa inyong journey sa ating negosyo. Alright, so ngayon po, pakilala ko po sa inyo ang ating community. Ang pangalan po nito is The Peak Dynasty. Ano po ba ibig sabihin ng peak? The peak? The peak is not your limit, it's your starting point. So dito dahil nagnegosyo ka na, part ka na ng ang community natin, dito magsisimula ang pag-achieve mo ng mga goals in life. Ang malupit dito, hindi mo to gagawin mag-isa, kasama mo po ang buong community. Sa inyong lingkod po, GMPV po, kasama ng mga GMs natin dito sa ating negosyo. Kami po ang tutulong sa iyo hanggat maging successful ka at maging milyonaryo ka dito sa bagong negosyo mo. Alright? Ano po ba itong mga training modules natin? Number 1 po, ang training module like nasabi ko kanina is the new entrepreneurs orientation. Para sa mga mai-welcome natin po yung ating mga business partners. So pag ikaw nandyan, no, napanood mo to module 1, make sure napanood ng mga business partners mo ang NEO or New Entrepreneurs Orientation. Very important po yan, guys, no? Step 1 po yan. Step 1, mapanood mo ang NEO sa iyong mga members. Number 2 po is Healthy Money. Which is sure ako napanood mo na Healthy Money kaya ka nandito kasi po ang third video po is the module 1. So sana na-enjoy mong Healthy Money kasi dyan mo matututunan kung gaano kaganda ang mga produkto natin, kung gaano ka-quality. Number 3, ito na po ang module number 1. So dito po pag-uusapan natin ang mentality or mindset ng isang entrepreneur. Kasi naniniwala po kami, mindset plus action is equals result. Positive ang mindset, positive ang action, positive ang result. Negosyante ang mindset, negosyante ang action, negosyante ang resulta. Happy ang mindset, happy ang actions, happy ang buhay. Malungkot ang mindset, malungkot ang action, malungkot ang buhay. So, ibig sabihin, very important kung ano lagi tumatakbo sa isipan mo, dapat lagi yang positive at lagi dapat yang payaman at lagi yang masaya lamang. Alright? Module number 2 to be discussed. Ang ating GM Aaron po ang maglalatag niyan after this video na matatanggap mo. Okay, module number 3, together ang magdi-discuss po niyan si ating GM Anton Nazanya para maturo sa atin kung paano ba kumita at paano ba ma-maximize ang ating business na pinasok. Alright, let's start. Life is a choice. Naniniwala ba kayo guys na pinipili natin kung ano ang mangyayari sa ating buhay? We are always given a chance. Ano po ba talaga ang gusto natin sa buhay? Life is a choice. Pag sinabi mo life is a choice, ano bang gusto mong klaseng buhay? Gusto mo ba yung buhay na mayaman? Gusto mo ba yung buhay na simple lamang, no? Wala namang masama po sa simpleng buhay o wala namang pong masama din sa buhay na mahirap kung talagang gusto mo naman yan, di ba? Wala namang makakapagpigil sa'yo. Malay mo, na-enjoy mo yung
wala kang pera, it's up to you. Pero kung ang buhay na gusto mo, gusto mong buhay na mayaman, it's a choice. Tama po ba? It's a choice. So kung choice mo ang mayaman, syempre, pinili mo yan. Ako po, no, personally, ayoko po magsalita para sa mga nanonood ng video na to. Personally po, syempre gusto ko overflowing ng blessing, no? Part ng blessing, hindi lang po pera, overflowing ng happiness, health, wealth, kasama na rin po dyan ng income, no? Very important po ang income. Let's be practical. Kailangan po ng pamilya natin or kahit na lang hindi pamilya natin, kahit sarili natin, kailangan natin ng pera para mabuhay. Hanggang nandito po tayo sa mundong ito, naniniwala naman ako, practical lang po ako, very, very important po na kumikita ka ng pera. The more money na kumikita ka, the more comfortable or the more freedom na nakukuha mo dito sa mundong ito. So habang nandito ka pa sa mundong ito, huwag mong madaliin na kunin ka ng Diyos. No? Baka sabihin mo, hindi, tsaka na ako mag-ano, pagka hindi ko naman madadala sa hukay ko yan, hindi ko na ako magpapayaman. Huwag pong ganon. Alam mo, very, very, very important na maintindihan natin na minsan ka lang mabuhay, dapat sagapan mo na. Oo, alam kong hindi mo madadala ang kayamanan mo sa paghukay mo. Pero kapatid, wala ka pa naman sa hukay. Nandito ka pa naman. So, ganda mo na yung buhay mo. Tsaka mo na isipin pag nasa hukay ka. Alright? Life is a choice. Let's start our module sa napakagandang storya. Meron pong dalawang itlog. Yan dalawang itlog. May dalawang itlog. Tinanong sila, itlog number 1, itlog number 2, anong gusto mong maging pag ikaw ay nag-hatch? Sabi ng itlog number 1, gusto ko pag nag-hatch ako, gusto ko maging oyster. Oyster, social. Gusto talaga oyster, Di ba? Sabi naman ng isang itlog, gusto ko naman maging eagle. Sabi naman, ba eagle? Yun ang gusto. So, tinanong ngayon, itlog number 1, bakit oyster na pili mo? Kasi pag oyster ka, security, secured ako. Sure na sure ako na may bahay ako. Hindi na ako lang mag-iisip na kung anong kakainin ko, anong bahay ko. Kasi kung saan lang ako adunin, kung saan lang ako daloy ng dagat, doon ako. Ang gusto ng itlog number 1 is security. No? Maraming tao ganun ang gusto sa buhay, security. No? So kung nandiyan ka, no, security ang gusto mo, I mean, there's nothing wrong with that. Yun yung mga I don't think, there's nothing wrong again, guys, ha. Ito yung mga tao na gusto maghanap ng trabaho para magkaroon ng security. Kumbaga, yung sure na may kinsenas katapusan. Tama naman yun. Wala namang masama. No, wala namang masama po. Wala namang masama. Pero yung isang itlog naman, sabi niya, pag nag-hatch ako, gusto ko maging eagle. Bakit eagle? Gusto ko may freedom ako. Ba? Pinagkaiba. Yung isa gusto security, yung isa gusto freedom. Bakit eagle? Para napupuntahan ko yung mga lugar na gusto kong puntahan. Yes, walang magpapakain sa akin everyday, pero makakain ko iba't ibang klaseng ulam. Depende ko saan ako pumunta. Kapag pumunta ako sa Malagubatin, ang mga kinakain ko doon, mga karnihan. Pagka sa dagatan, kinakain ko doon, mga isdaan. So, iba-iba. So, risk taker yung eagle. Risk taker siya. So, dalawang klase pala ng tao, no? Dalawang choice pala ang pipiliin mo lalo na pag estudyante ka, pag graduate mo, either magiging empleyado ka or magiging negosyante ka. Ang employment po is, I mean, it's a very good choice also, no? Kung yan talaga gusto mo, security. Pero darating ang time, pagka naging senior citizen ka na, nandoon yung mga self-realization. Sayang, sana nung bata ako, nag-take ako ng risk. Yung mga eagle, ito yung mga risk taker tulad ko, no? Tulad ng mga GMs natin, tulad mo. Hindi mo alam kung ano kakainin bukas, hindi mo alam kung meron ka bang ulam bukas, pero naniniwala ka meron kang ulam. Kasi naniniwala ka wala namang nalaglag na ibon sa langit, nalaglag yung ibon dahil sa gutom. Lahat ng ibon everyday nakakain, pero bago sila matulog, bago sila gumising, hindi nila alam kung may kakainin sila, hindi sure. Risk taker ang mga ibon, wala nagpapakain pero buhay. Ganun ang mga negosyante, ganun ang mga eagle. So kapatid, life is a choice. Guys, request ko lang mag-mute lang po, please. Please mute lang po. So life is a choice. Kung ikaw isang negosyante, you are treated like an eagle. Ibig sabihin po, hindi mo alam kung merong kakakainin bukas, hindi mo alam kung merong kang kikitain bukas. Yan po ang pagnenegosyo. Yan po ang pagnenegosyo. So being an eagle like me, like you,
We are, we are risk takers. Tatandaan mo to, kapatid. Walang ibon na namatay sa gutom, nalaglag mula langit kasi wala nang kinain. Ganon din tayo mga negosyante. Hindi man tayo sigurado, pero siguradong sure akong merong bibili at may sasali sa'yo. Mindset. Code number 1 guys ha, para to sa mga module number 2, no, para matuloy nyo po. Kasi kailangan sabihin nyo po sa coach nyo to para mabigay sa inyo yung code, yung susunod na module, you need to give the code. Para malaman mo yung code, dapat na-attendan mo siya. For you to unlock module number 2, you need to say the code perfect. Okay? By the way, this is a exclusive meeting sa mga naka-attend ng video 1 tsaka video 2. Okay guys, simula naman tayo para naman di masyadong seryoso. Para makilala nyo naman ako guys, no, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Dati po ako nagtatrabaho sa Channel 7. Isa po akong host sa Walang Tulugan. Grabe. Hanapin mo ako sa picture na yun, nandyan ako. Iba pa itsura ko dati dahil sobrang payat ko pa niyan. Alam mo ba guys, sobrang every Saturday, ayan ang trabaho ko po. Alam mo, sweldo ko dyan 1,000 per week. Grabe. Imagine mo, ilang Sabado sa loob ng isang buwan. Di ba apat? So, 1,000 times 4 mo na lang yun. Magkano kinikita ko every month? 4,000. Tapos naimbitahan ako ng kaibigan ko sa negosyo. Ito yun. Yan po ang aking trabaho. Sa SOP po, kumakanta, sumasayaw ko po tuwing linggo. I don't know kung familiar ka sa ASAP. Ang katapat doon, SOP sa GMA7. Kasama ko sila Ogie Alcacid, sila Regine Velasquez. Sumasayaw ko, kumakanta ako doon. Kami yung grupo dati ng boy band na hindi na sumikat yan eh. Pero si Ding Dong Dantes, Paula Ravales, ako, si Wawi, ako yung sa pinakalikod lagi. Hindi ko lang kung bakit ako lagi nilalagay sa likod. Power, no? So, yun po yung trabaho ko dati. Up until nakita ko yung ganitong klase ng negosyo. Sabi ko sa sarili ko, kailangan may gawin akong bago. Hindi pa pwedeng habang buhay 4,000 lang per month ang kinikita ko. Kasi naniniwala ako, hindi magbabago ang buhay mo kapag wala kang ginawang bago. So ako po nag-take ng risk once upon a time 20 years ago. Katulad mo ko, nag-take ako ng risk. Wala akong alam sa ganitong negosyo. Wala akong experience. Wasin wala akong alam. Katulad mo ko, wala akong alam kasi dati pag-artista alam ko, pag-host ang alam ko. Pero pinasok ko. And the rest is history. Guys, kwento ko lang po sa inyo itong kwento ng limang unggoy. So may limang unggoy, no, sa isang cage. May isang cage, no. Nilagay yung limang unggoy. Yung unang unggoy pumanik doon sa hagdan para kunin yung saging kasi excited siya eh. Saging, gusto ko to, gusto ko magkaroon ng saging. So habang pumapanik siya sa hagdan, yung pala may trick. Pag yung unggoy lumalapit na doon sa saging, habang lumalapit siya sa saging, bumubukas yung alam mo yung pressure water sa ibabaw. Yung cage nila may pressure water. Tuwing lumalapit pumapanik yung unggoy do sa sa hagdan, kukunin niya yung saging. Yung pressure water bumubukas, tinutulak pababa. So yung unang unggoy, pagpanik niya, binugahan siya, bigla siyang bumulagta. Nung bumulagta siya, hindi na siya pumanik. Sabi niya, natakot na siya. Ayoko na pumanik dyan. Dahil ang sakit sa ulo nung pressure water. Aba, sabi nung pangalawang unggoy, ako gagawa. Tingnan mo, manood kayo. Tumakbo yung pangalawang unggoy, pumanik doon sa hagdan. Ganon din. Binugahan ng pressure water, makukuha niya na sana yung saging. Binugahan, bumagsak, bumulagta. Sabi nung unggoy number 2, mahirap nga wag na lang, dito na lang tayo. So dalawa na sila. So yung tatlo, tinatawanan, ha, 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 ninyo kaya, tingnan nyo, kaya namin. Yung 3, yung 4, yung 5, pare-pareho ginawa. Lahat bumulagta. Humiga. Alam mo, ending, wala nang gustong kumuha ng saging. Yung 5, pinili na lang dun sa loob ng cage. Tinitingnan na lang nila yung saging. End of story. So, anong point ko? Sa buhay natin, meron tayong mga gustong i-achieve. Sa buhay natin, meron tayong gustong mabago. Sa buhay natin, meron tayong gustong ma-acquire. Pwedeng bagong bahay, pwedeng house and lot, pwedeng maging milyonaryo, pwedeng magpatay ng eskwelahan, magpatay ng ospital, mag-provide sa family, pwedeng bumili ng magagandang gamit or pumunta sa mga iba't ibang lugar or any achievement or kung tawagin natin dream. In every dream board or anything that you want in life, may kasama po yang tinatawag na pressure. Na yung pressure na yun,
paminsan, habang lumalapit ka na dun sa goal mo, palakas ng palakas yung pressure. Sometimes, pressures makes you stronger, but sometimes, sa mga weak na tao, pressure makes you stop. So kung nandiyan ka kapatid, nape-pressure ka na sa sitwasyon mo or nahihirapan ka na sa mga ginagawa mo, parang wala na nangyayari, one thing I can tell you, don't stop. Pressure is there. Ang pressure lumalakas yan kapag alam malapit ka na dun sa goal mo. So wag tayo maging katulad ng mga kamag-anak natin. No? I'm sorry guys ha. Minsan sa mga magulang natin na nabuhay na po sila sa mindset na magtatrabaho na lang ako kasi ayoko na mag-risk, ayoko na magnegosyo kasi sa 10 negosyo na tinatayo, 11 yung nagsasara according to DTI and SEC. Alam niyo ba na araw-araw may nagpa-file ng bankrupt na negosyante? Kasi po madami nalulugi, totoo yun. Sa negosyo po ganun talaga, risk po yun eh. Wala naman pong sure sa mundo kasi kung may sure, imposible na yun. Lahat ng bagay may risk. Lahat ng bagay may pagkakataon kang, matalo. Pero anong gagawin mo? Take risk again. Katulad lang po ito ng ginawa nyo ngayong araw na to. You are taking another chance and risk para magbago buhay mo. So congratulations sa iyo. I'd like to congratulate you again for watching this video and also to congratulate you na you made the best decision. Step 1, you made the best decision. Naging part ka ng community natin. Kasi risk to. Wala namang may alam kung kikita kami. Wala namang may alam kung yayaman ka eh. But still, nag-take ka ng risk. Ako po, 20 years ago, share ko lang po sa inyo, nag-take ako ng risk. Imagine mo from 1,000 pesos per week. Ngayon po, 500,000 per week ang kinikita. Grabe, pinapalakpakan naman yun. Guys, anong pinagkaiba ng 1,000 sa 500,000 per week? Napakalaki po nun. Grabe po yun. 1,000 sa 500,000, napakalaki. Alam mo po ba ano lang ang ginawa ko? Tulad ng ginawa mo, nag-take lang ako ng risk. Hindi ako sure, pero one thing I know, sure ako, kikita ako. Maraming di naniwala, maraming di nagtiwala, madaming di sumama, kung sino pa yung kaibigan, kakilala ka mag-anak, inaasahan mo, yun yung hindi maniniwala. Normal. Tama? But, again, meron at meron. Imagine nyo guys, from 1,000 pesos, naging 500,000 pesos per week. Isa lang po ginawa ko, nag-take ako ng risk. Additional 500,000 after 7 days. Additional 500,000 after 7 days. Additional 500,000 after 7 days. Guys, 2 million week monthly income. Guys, dati na nagko-commute lang ako, nakabili po ako ng sarili kong Porsche Carrera 997. Kulay puti, mahilig ako sa puti. Diba dyan, shoes ko white, shorts ko white. Shades ko pati white. Di ba? Cellphone ko nga to, hawak ko white to. Tinan mo. T-shirt ko white. Di ba? Alam mo ano malupit? Dati tinitingnan ko lang sa TV, tinitingnan ko lang sa mga toy store. Lamborghini, grabe. Kapatid, kung may pangarap ka, kunin natin. Pati Ferrari. Imagine niyo guys, I am only 30 plus years old. Yan na po yung na-achieve natin dahil sa pagnenegosyo, dahil sa pagkakaroon ng risk taker, dahil sa pagnenegosyo na itong ginagawa natin. Imagine niyo guys, pati bayad lupa. Dati ako nangungupahan guys, renting a condominium, 20 square meters. Yung pagpasok mo, welcome, isang hakbang goodbye na. Ganun po kaliit. So sa mga nahihirapan dyan, yung walang tahanan, nangungupahan, nahihirapan, di mo alam saan ka titira kapatid, itong negosyo to pwedeng baguhin ang buhay mo. Kung nangyari sa akin, pwede mangyari sa'yo. Ang goal natin, kung nangyari sa akin, ikaw naman. Kaya ako nandito para tulungan kita, magbago buhay mo, magkaroon ka ng sariling bahay ngayong taon na to darating. Ang goal natin, tatapusin natin ang 2026 mo, meron kang isa, dalawa, tatlong sasakyan, meron kang house and lot, meron kang bahay para sa iyo at para sa asawa at anak mo kung may pamilya ka. Kung wala kang pamilya, meron kang sarili mong bahay, mabibili mo ng bahay, pati nanay, tatay mo. Kapatid, hindi po imposible. Dito po, mag-asawa po kami. Kumita po tayo dito ng 300 million in 2 years. Grabe, sinishare ko to guys. Bakit? Kasi gusto kong i-share sa'yo experience ko para ikaw naman. Ngayon naman po, ang share ko naman is ikaw naman. Ang gusto ko, ikaw naman. Handa ka na ba kumita ng 300 million in 2 years? Welcome kapatid sa The Peak Dynasty. Alam mo ba, this is the perfect business na pinasok mo. Guys, may tatlong klaseng business. Good business, better business, best business. Ang good business, maliit na kapital, maliit ang kita. Sari-sari store. Ang better business, malaki ang kapital, malaki ang kita.
Yan yung mga malalaking kumpanya. Ang best business, maliit ang kapital, malaki ang kita. Imagine niyo guys low startup. Sa halagang 17,000 nakapag-negosyo ka. Imagine mo 17,000 ngayon, kahit sari-sari store, hindi ka pwede magtayo. Ang sari-sari store, kumikita lang yan 5,000 per month. Ano magagawa mo sa 5,000 naman? Pambayad mo lang ng globe mo yun, di ba? Kung nakalinya ka, ang globe ko nga 6,000 a month eh. Imagine mo sari-sari store mo 5,000 naman. Anong magagawa mo sa 17,000? Pwede magtayo ka ng computer shop, di kasya. Umaabot sa 200,000 para kumita ng 15,000 naman. Kulang pa din. Magtayo ka ng laundry shop, kaabuti ka ng 300,000, magkano kikitain 20,000? Kulang pa din. Kuryente pa lang, tsaka cellphone mo yan. So, anong point ko guys? Maraming opportunity sa labas, pero may tinatawag na good opportunity, better opportunity, may best opportunity. Gusto mo mag-food cart? Aabuti ka ng 100,000 mahigit para saan? 15,000 naman. Pero guys, etong pinasok mo negosyo, kaya ko sinabing best business no, sa halagang 17,000, may natanggap ka ng 25,000 worth of product, meron ka pang JC online shop, na napakamahal magtayo ngayon ng online shop, katulad ng Lazada, Shopee, TikTok shop. Meron ka kasama nung iyong investment. Meron ka pang HOF online shop, pwede ka pang mag-dropship ng mga food business natin, may portal ka pa. Ang malupit doon, may training ka pa ng worth 100,000 pesos na ang magtuturo pa sa'yo yung mga taong kumita na ng daang milyon. Imagine mo, 17,000, kumita ka na kagad, may 25,000 product, may 100,000 ka pang training, doon pa lang kumita ka na. Kaya ang tawag dito ay best business. At ang malupit doon, meron ka bang 40% discount and above income sa lahat ng produkto, may pagkakataon ka pa kumita ng kalahating milyon kada buwan, may pagkakataon ka pa kumita ng 90,000 more than sa bonuses, meron ka pang mga rewards, travel incentive, car incentive, house incentive, lahat yan nakuha mo. Ang tawag dyan, best business. Number 2, you are the boss. 1, best business. Pangalawa, imagine mo, sa halagang 17,000, boss ka na. Ilang taong ka na nagtatrabaho sa boss mo, galit ka, pagod na pagod ka, yung boss mo walang ginawa kundi mag-utos sa'yo. Monday to Saturday, walang ginawa kasi habang nasa bahay ka na, inuutusan ka pa. Di ba piko na piko ka na sa boss mo? Ngayon kapatid, good news. Sa halagang 17,000, ikaw na ang boss. Ikaw na ang masusunod. Plano mo masusunod. Kung magkano gusto mong kitain, yung nakikitain mo. Kung anong plano mo dito, saan mo gusto dalhin, anong event ang gusto salihan mo, anong mga ad gusto mong gamitin, saan mo gusto to dalhin sa ibang bansa, ibang probinsya, ikaw masusunod because you're the boss. Wala magagalit sa'yo dito kung hindi mo ginagawa. Kung sisipagan mo, malaki kikitain mo. Kung tatamaran mo, tatamaran din yung kita mo. Because again, you're the boss. Walang magagalit sa'yo dito, tutulungan ka lang nila. So kaya good news sa mga estudyante, sa mga empleyado, good news. Congratulations. Isa ka ng boss ngayon. You are the boss. Number 3, alam mo advantage natin dito, walang territory, kahit nasaan pwede ka. Pumunta ka ng Cebu, may opisina tayo. Pumunta ka ng Davao, may opisina tayo. Sa Shaw Boulevard, Metro Manila, may opisina tayo. Good news, sa lahat ng mga countries, meron tayong opisina. Italy, Abu Dhabi, Saudi, Dubai. Magkakaroon tayo sa Japan, meron tayo sa Hong Kong, meron tayo sa Singapore, meron tayo sa USA, at marami pang iba. Imagine mo, basta may cellphone ka, basta may laptop ka, may internet, pwede mong gawin yung negosyo. Hindi ka limited sa bahay mo lang. Hindi ka limited sa opisina mo lang. Hindi ka limited sa pwesto mo. Kahit nasang parte ka ng mundo, meron tayo ditong partner from Zamboanga, may partner tayo from Hong Kong, may partner tayo sa Saudi. Imagine niyo guys, basta may cellphone, basta may internet, may laptop, pwede ka nang magnegosyo. Ibig sabihin, this is the real time and financial freedom. Ibig sabihin, eto na yung magandang, pwede kang kumita anytime, anywhere you are. Kumita ka, kaya mong kumita kasama asawa at anak mo. Di ba grabe? No territory. Pilipinas, ganito lang kaliit yan. Meron pong Asia, may US, may Europe, may Russia. Pwede po tayo pumunta lahat dyan. Ang negosyo natin is a global business. Darating ang panahon, lahat ng mga distributors mo, lahat ng mga business partners mo, may puti, may itim, may brown, may maroon, may blue. Iba't ibang klaseng lahi. Lakihan nyo yung isip nyo guys, hindi lang po Pilipinas ang inyong market. Ang market natin buong mundo, ibang lahi. Kaya nga po tayo may opisina sa iba't ibang lugar, Italy, Rome, lahat po, Malaysia, Hong Kong, etc. Makikita po ninyo yan. USA.
Kasi pati po Amerikano, pwede po nyo maging member. I think one of our partners, magkakaroon ng US partners dito. Ibig sabihin, guys, exciting to ah. Kung walang Pilipino sumali sa'yo, kapatid, okay lang. Ang daming lahi. Singaporean, Hapon, Korean, Chinese, US citizen, kahit ano. Because this business is international. This business is global. At alam mo makukuha mo dito, we will provide you a very innovative transformational training. We are a group of innovation. We are here to give you the best training. Ituturo po namin sa inyo paano kayo kumita ng daang-daang milyon. Bakit po? Yung mga GMs na mapapanood ninyo ay isa pong mga matitinding GM yan. Hindi yan po kumita ng milyon-milyon lang. Hindi po. Daang milyon po ang kinita niyan sa ating negosyong ito. Kaya pinakikinggan yun. Imagine mo sa 1788 mo, makakakuha ka na ng training na yung speaker, mas mayaman pa sa mayaman na kakilala mo. Daang-daang milyon at grabe, bata pa, 30 plus. Ganun na kinita. Pinakikinggan ng mga taong ganyan. Kasama yan sa negosyo mo. Kaya you are in the best business. Hindi ka mag-iisang gawin yung negosyo. Pag nagtayo ka ng negosyo, ikaw mag-isa. Ikaw ang bahala mag-isip, ikaw ang bahala mag-decide, ikaw ang bahala mag-planning paano improve. Hindi. Marami kang GM, madami kang coaches, may community ka, more than 100 tutulong sa negosyo mo. Di ba ang sarap magnegosyo na may kasama ka, hindi boring? We will provide you the best training in the world. Simula pa lang to, guys. Module 1 pa lang. Naku, pag natapos mo hanggang Module 4, sigurado ko, grabe, ibang tao ka na. Bati mga paligid mo magugulat sa nangyari sa'yo. It's a very transformative training. Number 5, you will understand the value. Ito, paborito ko to, guys. Ha? You will understand the value of time and money. Marami po sa atin, mas importante na ang pera kaysa sa oras. Pero kapatid, negosyante ka na. We value time more than money. Ano po ibig sabihin nun? Ang pera po, pag nawala sa iyo, kunyari, nawala 1,000 mo. Pag nawala yan, mamaya konti may 1,000 ka na ulit. Tama po ba? Ang 1,000, marami yan. Pag nawala mo, ninakawan ka, niloko ka, okay lang. Magkakaroon ka ulit yan. Pero ang oras, hindi mo na mababalik. Pwede mo ba maibalik yung December 3, 2025? Ay, balik ko nga ito. Bibili nga ako ng December 3, 2025. Ibabalik ko yung kahapon. Pwede ba yun? Kahit mayaman ka, kahit marami kang pera, hindi mo kayang ibalik yung oras. Tama ba? Kahit sobrang ikaw si Bill Gates o sino pa ba, yung mga may sila. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo kaya balik oras. Yan ang sikreto ng mga mayayaman. They never sell their time for money. Pero karamihan po nakakilala natin, especially mga Filipino. Kaya di ba pinakamaraming OFW worker, overseas Filipino worker, mga workers sa ibang bansa. Sino bang lagi, sorry guys, forgive me, but this is true. Tayo mga Pilipino, mindset na tayo mula na kinanunuan, lola ng magulang natin na mag-aral, maghanap ng trabaho para may magandang buhay at magpumunta ka sa ibang bansa para magtrabaho. Mindset na tayo ng mga magulang natin na masarap ang buhay sa pagtatrabaho. Wala pong masama doon kasi mas masama yung tamad. Tama ba? Ito, here's the thing. Mindset tayo maging worker. Alam mo ba sa China? Alam mo ba sa US? Mindset nila mga anak nila para maging negosyante. Kaya mas maraming bilyonaryo galing US. Kaya mas madaming negosyante galing China. Kasi bata pa lang mindset nila magnegosyo. Tayo mindset tayo maging worker. Pinakamadaming worker sa ibang bansa. Sino ang katulong sa ibang bansa? Sino ang nurse sa ibang bansa? Sino ang pinakamaraming empleyado sa, di ba? BPO, call center. Dito, sa ibang bansa, yung services nila ginagawa sa atin. Bakit? Tayo, mindset natin, work. Itataya ang oras para kumita. One thing, guys, I wanna share to you is this one. This is time and money, ah. Kung ikaw isa kang worker o empleyado, kumikita ka ng 50,000, 30,000, it doesn't matter. Or for example, 100,000, I don't know. For example, 50 na lang, gitna. Kung nagtatabi ka ng 50,000 per month,
Sorry, kung kumikita ka ng 50,000, first, sabihin na natin nagtatabi ka ng 20,000 sa isang buwan. 20,000 times 12, ang natatabi mo 240,000 per year. Tama po ba? Tama po ba? Kung nagtatabi ka ng 20,000 per month, kung may natatabi ka, sabihin na natin nagtabi ka, sa isang taon, sa 10 taon po, 240,000 times 10, that's 2.4 million. Ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, may 2 million ka. Question, sa panahon natin, ano mabibili ng 2 million mo? Condominium ngayon, wala na pong 2 million ngayon. Alam mo, 2 million ngayon, kotse na lang po. Fortuner, siguro. Or anything. Dati, milyon nakakabili ng bahay. Ngayon po, ang milyon na ngayon po, kotse na lang po yun. Tama po ba? Kung 30 years old ka, in 10 years, good news, makakabili ka ng Fortuner. 30 ka, first car mo, 40 ka. Papayag ka ba nun? Baka hindi na uso Fortuner nun. Di ba? Baka ang mga kotse nung after 10 years, hindi na di-battery. Look at the time that you are wasting sa ginagawa mo, kapatid. This is assuming nagtatabi ka ng 20,000 per month. Paano kung di ka nagtatabi? Ibig sabihin, mas lalo hindi mo ma-achieve yung 2 million in 10 years. Good news, guys. Tingnan mo, pakinggan nyo to, guys. Sa negosyo natin, kaya congratulations, palakpakan natin. Sa negosyo natin, partner, pwede kang kumita ng 500,000 naman kung platinum ka pinakamababa. Kasi po ako diamond ako eh. Mamaya explain ko ano yung diamond platinum. Ang minimum mo dito sa wholesale match 500,000 naman. 500,000 naman, i-times mo sa 12, ang isang taon pwede kang kumita ng 6 million. Question, i-compare natin pag nagtrabaho ka, may 240,000 kang tabi kada taon. Pero pag nagnegosyo ka, meron kang 6 million per year. Ang tanong, anong pipiliin mo? 6 million o 240,000 per year? Pili ka. Ano ang mas mahirap? 240 o 6 million? Ang pipiliin ko dyan guys, 6 million per year. Tama, mali. Minimum yan kung platinum ka lang. Pero ako po, marami din po sa mga kasama natin diamond. Ang diamond, ang kinikita niya, 1 million a month. I-multiply mo sa 12 months, sa loob ng isang taon, 12 million a month. I-compare mo na lang ang 12 million sa diamond holder sa isang platinum holder lamang. So kung platinum holder ka, i-discuss po sa inyo ng mga GM ninyo yung diamond. But not for this module. Kung platinum ka, masaya ka na sa 6 million. Alam mo ba yung mga diamond kasama nyo dito? Grabe kumita yung mga yan. 12 million yan a month. Sorry. 12 million yan per year. Pili ka. Pag nagtrabaho ka, may 240,000 ka per year. Pag nagnegosyo ka platinum, may 6 million ka. Kung gusto mo improve yung negosyo mo, diba? Ganun man negosyo. Una, simula ka sa isang pwesto. Dalawa na. 3, 4, 5. 10 branch. Ganun din naman ang Jollibee. Nung nagsimula siya, isa lang. 2, 10. Ngayon, dami na. Parang SM, dami na. So, dapat pinadadami mo din yung branches mo. Wag kang tatagal sa isang branch lang. Wag kang tatagal ng platinum. Dapat improve mo yung sarili mo. Ilagay mo sa hanggang diamond. Maximum. Diyos ko, dami naming diamond. Napakadali. Bakit? Nakikita namin opportunity. Yung talagang dito kami kikita ng malaki. Dahil pag nakita mo dito kakita ng malaki, isasagad mo siya ng todo. Diamond account is 12 million per year. Grabe, no? Guys, hindi mo to pwedeng gawin kapag hindi mo binago ang mindset mo. Isa lang po ang binago ko sa sarili ko. Nung binago ko yung mindset ko po, nagbago ang resulta ko. Wala pong masama sa nagtatrabaho. I love people working. Nanay ko nagtatrabaho, lola ko nagtatrabaho, lola ng lola ko nagtatrabaho. Wala pong masama doon. It's a choice. Pero kung gusto mong sulitin yung buhay na meron ka na minsan lang naman dadating. Minsan ka lang naman mabubuhay. Bakasyon lang to. Minsan ka lang magbakasyon. Kunin mo na ang pinakamagandang hotel. Minsan ka lang magbakasyon. Ikutin mo na lahat ng Disneyland. Minsan ka lang magbakasyon. Pasyalan mo na dapat ng pasyalan. Kasi darating ang panahon. Pag wala ka na dito, sasabihin mo, sayang, ba't di ako namasyal? Di ako nag-enjoy. Isa lang ang sasabihin mo kasi wala akong budget. Kapatid, 99.9% ng problema mo, pag madami kang pera, mas masaya. Pag madami kang pera, may freedom ka. Pag madami kang pera, wala kang stress. 99.9%. Tandaan yun. Number 5,
Gusto ko to maintindihan nyo. Paborito ko to eh. You will now understand ang importansya ng oras at pera. Pag negosyante ka na, pinoprotektahan mo ang oras mo more than the money. Ito guys, may papakita ko sa inyo. Leverage. Kaya ang isang tao yumayaman because they understand one law. Law of leverage. Kung may law of gravity, ibig sabihin ng law of gravity pag may binitawan ka, for example to kay AirPod ko, pag may binitawan ka, pag binitawan mo dahil law siya, ibig sabihin walang pwede magpigil. Yung kasi talaga, ang patakaran. Pag binitawan mo, malalaglag. Law of gravity. Tama? Now, sa pagyaman, kailangan you practice the law of leverage because you will never be financially free. You will never have time freedom if you don't follow the law of leverage. Sir, ano po ba yung law of leverage? I'll give you an example. May dalawang lalaki. Pareho silang gustong pumunta sa point B. Ibig sabihin, maidala yung malaking mabigat na bato from A to B. Sa diagram A, makikita mo yung tao mano-mano gusto niya, tinutulak niya. Gusto niya full effort siya lang. Pero si diagram B, matalino. Ginamit niya ang law of leverage. Kumuha siya ng pulley, tinali niya, gumawa siya ng isang akirador, hinihila niya, patungo papunta sa B. To cut the long story short, sa tingin nyo, sino ang mas mabilis makakapunta sa B? Siyempre, si diagram B. Bakit? Gumamit siya ng leverage. Lever. When you say lever, it makes things easier. Pinadadali sa'yo kung anong gusto mong gawin. For example, ikaw from Malabon ka, gusto pupunta ka ng Quezon City or pupunta ka Makati. Ano mas madali? Sumakay ng sasakyan, mag-jeep ka, mag-bus ka, mag-MRT ka o maglalakad ka? Ang jeep po ang tawag doon leverage. Pag pupunta ka ng Saudi mula Pilipinas, eroplano po sasakyan. Ang tawag doon leverage. Ang eroplano po ang lever. It makes easier for you. Kaya mo bang, ayoko sumakay eroplano, magsiswimming ako mula Pilipinas hanggang Saudi. Malabo po yun. Baka di ka umabot ng Saudi, gangatain ka ng mga pating doon. Meron na pong tinatawag na leverage. Guys, kaya po tayo nandito, it's because of leverage. Para ma-enjoy mo ang leverage. Kaya ka nagninegosyo para may leverage. Elevator is a leverage. Gusto mo pumunta ng 10th floor? Sasakay ka elevator. Ano mas madali? Sumakay ng elevator o maglakad pa panik? Mauunahan ka nun. That is what you call law of leverage. The value of time and money. Yung kaya mong i-achieve ng isang taon, yung ibang tao, inaabot ng 100 years. Alam mo guys, yung lola ko, ni 1,000,000 hindi nakakita. Nung isang araw ko usap ko, lola ko, sabi sa akin ng lola ko, Piwi, anong itsura ng 1,000,000? Sabi ko, lola, bakit? Kasi tumanda na ako ng 86 years old, never ako nakahawak ng 1,000,000. Pwede ba akong humingi ng request? Sabi ko, lola, ano yun? Pwede bang pahawak lang ng isang, hindi ko hihingin, hahawakan ko lang. Gusto ko lang makakita ng 1,000,000. Grabe. Doon ako nabaliw. Pwede mong kitain ang 1,000,000, isang taon. Pwede mong kitain siya 100 years. Alin ang pipiliin mo? 1 year o 100 years? Magiging 1 year lang yan kapag may ginamit kang lever. This is the peak dynasty. Yan ang lever mo para mapabilis ma-achieve yung mga goals mo sa buhay. Number 7. Alam mo maganda sa negosyo natin, we give hope. We help other people earn money. We help people earn. We help people change their life. We help people transform their lives from being an employee to be a businessman. From being an OFW na kuwi ng Pilipinas. From being a bum o walang ginagawa, negosyante, naging milyonaryo. From being just a simple student, which is madami tayong mga estudyante. From being a professional na doktor or abogado or business tycoon, doesn't matter. Diba? We are giving them the best business, small capital, big income.
Baon ka sa utang, dito natin babayaran lahat. Baon ka sa obligasyon, dito natin po-provide lahat. Baon ka sa napakadami mong pangarap, dito natin kukunin lahat. Because dito kukunin natin yung pangarap mo. Code number 2 guys ha, leverage. Okay? Kanina sinabi natin code number 1, code number 2 naman po is leverage. Number 1, we need to fix our attitude. Marami po dito sa atin, no? Madami po talaga dito. We have a very, very opposite of positive attitude. Especially pamilya natin, no? Magulang natin, lola natin, asawa natin. Karamihan po dyan, they're operating the opposite of positive. Bakit po? Na-wire na po sila sa pag-iisip ng opposite ng positive. Bakit? Pag nanood ka ng balita, palagi negative. 'Di ba? Pinatay, ang kinidnap, ang nagnakaw. Pag nakipagkwentuhan ka sa pamilya mo, lagi na lang malungkot yung sinishare. Ano ba yung tuwan-tuwa natin panoorin soap opera? Lagi na lang away, lagi malungkot. 'Di ba? Lagi mo pinapakinggan sino si Tulfo. Laging reklamo. 'Di ba? Kung ano yung pinakikinggan mo, kung ano yung palagi pinanonood, kung ano binabasa mo, kung sino lagi mo kasama, magkakaroon ng malaki epekto sa iyo. Tama po ba? That will give you a change of attitude. Now, ang tanong, paano ba ako magiging successful GM? Kailangan meron kang tinatawag na positive mental attitude. Guys, kwento ko lang sa inyo ha. May dalawang agent. Sabi ng boss, agent number 1, pumunta ka ng India. Tingnan mo kung pwede tayo magtayo ng show business doon. Pumunta yung agent number 1, biglang bumalik. Sabi niya sa boss niya, boss, hindi tayo pwede magtayo doon. Sabi ng boss niya, bakit? Grabe, wala tayong market sa India. Bakit? Yung mga tao doon lahat nakapaa. Walang marunong magsapatos. Ah, ganun ba? So sabi ng boss, sige, wala pala tayo doong opportunity. Matalino yung boss. Tinawag niya isang agent. Sabi niya, pumunta ka ng India. Tingnan mo kung pwede tayo magtayo ng shoe business. Pumunta ngayon yung agent number 2. Pagdating niya doon, biglang bumalik. Boss, grabe! Nakakabaliw. Ang dami nating opportunity doon. Ang dami natin mabibenta sapatos doon. Sabi nung boss, nalilito ako. Bakit sabi nung 1 wala? Bakit sabi nung 2 meron? Talaga bang sa India ka pumunta? Sabi nung, oo naman po boss, ito yung ticket ko. Oo nga no. Bakit meron? Bakit malaki? Alam mo, sabi ng agent number 2, kasi boss, nakita ko sa India lahat ng tao nakapaa. Ibig sabihin, dahil lahat sila nakapaa, lahat sila matuturuan natin magsapatos. Matutulungan natin, hindi na sila madumihan ng paa. Matanggal na mga kalyo sa paa nila. Di ba, boss? Tapos na po yung istorya. Simple lang po ang buhay. Pwedeng lahat na nakakausap mo parang si agent number 1, hindi nakikita yung opportunity na pinapakita mo. Pwedeng may mga makakausap kang agent number 2. Pag nag-present ka, naglatag ka, nag-invite ka, nakita niya yung opportunity sa'yo. Mind you, mahal ko po kayo, marami pong 99% ng mundo, lalo na sa Pilipinas, nag-ooperate sa agent number 1 mindset. Hindi nila nakikita yung opportunity. Lagi silang negative thinker. Kasi nga po, again, ulitin ko, ang Pilipino may mindset para maging worker, hindi negosyante. Kung mausap ka ng negosyante, alam mo, sagot sa inyan, katulad ng sinabi ng agent number 2, maganda yung negosyo mo. Sa 17.8, pwede kang kumita ng 500,000, wala ka na akong lalabas, sasali ako sa'yo, hatawin natin yan. Yan po ang hinahanap natin, yung 1% dito sa mundong ito. Kaya kapatid, kung may nakausap ka 100 tao, 99 ang humihindi sa'yo, kapatid, may isa dyan, oo sa'yo, kasi yun yung 1%. Kaya huwag kang emo. Pag nire-check ka, okay lang. Pag lang. Kasi sabihin mo lang, sabi sa akin ng GMPW ko yan, madami talaga kayong mga worker mindset. Madami talaga kayong hindi risk taker. Madami talaga kayong mga tahong. Di ba? Inaway mo, no? Tahong ka kasi tahong. Ako agila. Ikaw tahong. Ako agila. Ikaw tahong. Huwag mo awayan. Kasi darating ang panahon, magbabago din ang isip niyan. Pero gusto ko lang malaman mo, maraming taong katulad ni Agent 1, hindi nakikita yung opportunity. Habang di nila nakikita, hayaan mo lang. Patuloy nating hanapin yung agent number 2 mo na nakikita lagi ang positive sa bawat bagay. Have the positive mental attitude. Whatever na pinagdadaanan mo ngayon, have the positive mental attitude. Yes, madami ka nakausap. Yes, madami ka nang nilapitan, pero hanggang ngayon wala pa. Puro agent number 1 na nakakausap mo, kapatid. One thing I know, darating ang panahon, si agent number 2 makikilala mo. Darating ang panahon, katulad mo tong tao na to, si Mr. Colonel Sanders. Isa po siyang sundalo, nag-retire, hindi niya alam ang pagkakakitaan niya. Meron siyang secret recipe.
Yung secret recipe na yon, tinago-tago na yon, inoffer niya sa maraming mga negosyante. Sabi niya, magtayo tayo ng ah, restaurant, pangalan KFC. Itong recipe na to, sisikat to sa buong mundo, masasarapan ng maraming tao, dadami ang branches, walang naniniwala sa kanya. 1,008 ang kinausap niya. Ulitin ko 1,008 ang kinausap niya, lahat yun humindi. Hindi naniwala, hindi nakikita yung nakikita niya. Pero yung ikaw, 1,009 na kinausap niya, naniwala, sumuporta, tinayo yung business niya. Ngayon po, daang-daang libo po ang branches all over the world. Anong ibig ko sabihin, kapatid? I wanna make this simple and short. Pwedeng libo-libong taong di naniniwala sa'yo. Hanggat naniniwala ka sa sarili mo at sa pangarap mo, darating ang panahon, isang tao lang pwede magbago buhay mo. One thing I know, kung nag-quit siya sa 1,008, wala tayong KFC. One thing I know, kung nandiyan ka sa punto na yun, napapagod ka, naiinis ka na, ang dami mong kinakausap, wala kang sumasali, wag na wag magbabago ang pangarap at hataw mo. Kasi malay mo, bukas, mamaya, next week, next month, yung isang tao na yan, biglang sumalpak sa grupo mo, babaguhin ang buong buhay mo, pati pamilya mo. Ganun ang nangyari kay Colonel Sanders. Yung namatay siya ng mayaman, lahat ng pamilya niya at pamilya ng pamilya ng pamilya niya forever ng mayaman. Hawak mo ngayon ang susi ng pagbago ng buhay. Huwag kang bibitaw. Huwag mo sabihin sa akin lahat ginawa mo. Huwag mo sabihin sa akin lahat kinausap mo. Kapatid, mayroong kang alas. Darating ang panahon, yung hinahanap mo, makikita mo. Huwag kang titigil. Sa buhay natin, isa lang po sikreto. Walang magaling, walang malupit. Ang yumayaman, yung natitira. Keep on looking for your partner because one day, pasasalamatan mo yung sarili mo. Buti na lang nakinig ako. Katulad ni Colonel Sanders. 1,008 yung kinausap. Ikaw 1,009 nag-yes. Ngayon, siya po isa sa pinakamayaman na negosyante. Never give up. Huwag ka mag-give up. Yan ang one thing meron ang successful na negosyante. Do not give up. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo, maging positive attitude ka. Lagi kang magkaroon ng positive attitude. Lagi mong tuwing napapagod ka na, tuwing madami ka nakakausap wala sumasali, lagi mong i-remind yung napakinggan mo ngayon parang si Colonel Sanders ng KFC. 1,008 ang kinausap niya, isang yes lang nagbago buhay niya. Ganon din sa negosyo natin. Dalawang tao, isang tao pwedeng baguhin ang buhay mo. Huwag kang titigil and have the positive mindset. Bago tayo matapos, guys, napakaganda ng story na to, guys. Itong story na to, this gave me the realization of having a positive mindset. May isang king at may isang servant. Sabi niya sa servant niya, halika na, servant 1. 1 na lang, tawag na. Servant 1, samahan mo ako, mag-hunting tayo. Lumabas sila, nag-hunting sila. Habang nag-hunting sila, nakagat si king ng isang malaking leon. Nakakagat, naputol yung dalawang daliri. Sabi nung servant 1, God is good, buti na lang, nakagat ka, king. Buti na lang di ka na namatay, kinagat lang ngayon yung daliri. Sabi nung king, baliw ata tong servant ko. Paano naging God is good? Paano to naging masaya? Na daliri ko lang nakagat. Naputulan na nga ako ng dalawang daliri, masaya ka pa. Alam mo ginawa nung king pag uwi nila ng kaharian? Ipakulong si servant 1. Baliw yan. Alam mo nung pinakulong si servant 1 sa sobrang positive mindset, sa sobrang God is good siya, palagi siyang masaya sa lahat ng nangyayari. Alam mo, sabi niya, King, maraming salamat, God is good, pinakulong niyo po ako, sabi. Sabi ni King, aba, baliw nga talaga tong servant na to. Diyan ka sa kulungan. After a few weeks, nung nagpapahila ng daliri, nagyaya ngayon yung King. Sabi niya, nagpadala ngayon siya 100 mga servant. 100 servant, samahan niyo ako, tayo mag-hunting. Aba, hindi na isa kasama niya, 100 kasi baka makagat siya ulit. So, madami na siyang bodyguard niya. Pumunta sila ngayon doon. Napunta na ngayon sila doon sa gubat. Eh, napuntahan nilang gubat. Eh, isa pala tong gubat ng mga, ano ba tawag doon? Yung nangangain ng tao, yung, ano ba tawag doon? Carnivorous ba tawag doon? Or Cannibal. cannibal, ano yan? Cannibal. O, yun, cannibal. Carnival. O, cannibal. Cannibalistic pala yung mga tao. Kasi may nangangain ng mga tao. Anong nangyari doon, bro? Pagpunta nila doon,
Lahat ng sundalo 100 kinain nung cannibal na grupo. Si King lang ang hindi kinain. Alam mo ba bakit? End of story na. Yung mga cannibal pala niyo, pagka may diferensya ang katawan, hindi nila kinakain, natatakot sila, feeling nila may sakit. Di ba parang tayo, di ba pag nakita ka ng, ng, ng manok, ibig sabihin yung manok nakita mo walang ulo, di ba parang ayaw mo kainin? So nakita nila, bakit kulang ang daliri, baka may sakit to, wag natin kainin. Binato nila si Hari sa malayo. So si Hari, nung binato siya, nakatakbo siya na mabilis habang nakaubad, pumasok sa kaharian. Alam mo, pagdating niya sa kaharian, pagod na pagod, dumingal siya. Naalala niya yung soldier number one niya, yung servant number one. Sabi niya, naalala ko yung positive thinker ko na laging God is good, nagte-thank you pa sa akin kahit nung kinulong ko. Pinalabas sa kulungan. Alam mo, sabi nung hari doon sa servant number one, sabi niya, patawagin mo ako, pinakulong kita. Sabi niya, naku po, wag po kayo maghumingi ng tawad sa akin. Actually, gusto ko nga po magpasalamat sa inyo. Ayan na naman, sabi ni King. Nagpapasalamat ka na naman, bakit na naman? King, maraming salamat. Wait lang, mamaya ka na magpasalamat. Ako muna magpapasalamat, sabi ng King. Yes po, bakit po ba? Sabi niya, ah, servant number one, salamat ah. Bakit? Tama ka. Dahil nakagat yung 2 daliri ko, nung tayo lumabas nun, hindi ako kinain. Yung pala yung dahilan. Buti na lang kinagat yung 2 daliri ko. Sabi. Sabi naman ng servant, naku, wala yun, sir. Actually, gusto ko ako nga magpasalamat eh. Sabi naman nung ano, bakit? Kasi sir, King, kung hindi nyo ako kinulong, dahil kumpleto ang daliri ko, kumpleto ang katawan ko, malamang pati ako kinain. Sabi nga, oo nga no. God is good nga. All the time. Tama. Pati si King, ganun na yung mag-isip. God is good. Tama. Positive. End of story, guys. Simple lang po yung aking natutunan doon. Simple lang po. Ano po ang natutunan ko doon, guys? Having the positive mindset. Having the positive mindset. Pag sinabi mo positive mindset, guys, pwedeng nasa sitwasyon ka na challenges. But you know what? Always be positive. Yung kausap mo, hindi nag-join, maging positive ka, matuwa ka. In every situation, hanapin mo lagi yung positive reason. In every situation, may magandang dahilan. Pag may kausap ka, hindi nag-join, sabi pag-iisipin niya, okay lang. Pagkatapos mo pakainin madami, tapos sasabihin niya, I'll think about it, okay lang. Kasi may tamang panahon kung kailan siya sasali. Always build bridges, never burn. Kasi darating ang panahon, babalik sa iyan. Katulad ni King, bumalik siya kay Servant One at nagpasalamat. Lahat ng nakakausap mo, magpapasalamat sa iyan. Sa tamang panahon, pag na-realize nila, oo nga, tama, ang ganda ng negosyo na pinakita mo sa akin. Pwede ba akong sumali? Katulad ni King, nagpapasalamat siya dun sa servant niya. Na nung una, hindi niya maintindihan. Pwedeng darating ang panahon, pwede ngayon, di ka na maintindihan ng asawa mo, ng anak mo, sa ginagawa mo. Diba? Ganun naman lagi. Asawa mo, lagi sasabihin sa'yo, ano naman ginagawa mo? Nagpapaniwala ka na naman sa mga taong yan. Di ba? Ganun naman lagi. Ganun din ang girlfriend mo. Ganun din nanay mo. Ganun din asawa mo. Ganun naman sila lahat. Up until pag na-realize na nila, lalo na kapag nakita nila nagbabago buhay mo, nakakabili ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, nagiging milyonaryo ka, nasa shopping mo sila, sigurado ko, lalapit sa yan. Paano nga pala yung ginagawa mo? Ngayon lang kasi, challenging, kasi wala pang resulta. Ngayon lang kasi, wala pa sila nakikita nangyayari sa'yo. So ngayon, ang goal natin, magtutulungan ka ng The Peak Dynasty, kasama ng mga GMs natin, GMP, at sa mga kasama natin GM, tutulungan natin magka-resulta ka lang mas mabilis para mabilis nilang makita yung kanilang opportunity. Ay, mabilis nilang makita yung future nila sa'yo. Nakita niyo yun, guys? Tatandaan niyo tong story na to, guys. Sa tuwing merong hindi nakakaintindi sa'yo, sa tuwing merong mga taong hindi sumasama sa'yo, lagi mo tatandaan tong story na to, si King tsaka yung servant. Darating ang time, magpapasalamat sila sa'yo. Pwedeng pinagtatawanan ka ngayon, pwedeng sinisigawan ka ngayon, pwedeng binibigyan ka ng mga comments na negative, pero darating ang panahon, magpapasalamat din sa iyo yan. Gratitude is always the best attitude.
Be thankful for everything. Be thankful pag sumama sa'yo. Pag hindi sumama sa'yo, be thankful pa din. Kapag nagalit sa'yo, be thankful pa din. Having a gratitude heart o thankful heart will always give you the best life. Lord, thank you. Hindi sumali nanay ko. Darating ang panahon, sasali din niya. Pag imaman na ako. Ganoon. Lord, thank you, asawa ko. Sinisigawan na naman ako. Bakit? Kung ano daw ginagawa ko, pero darating ang panahon, pag sinapin ko yan, matutuwa yan. Have a grateful heart. Number two, you have to believe in yourself. Kasi kung hindi ka naniniwala, sino maniniwala? Number one, you have to believe in yourself. Katulad ni Colonel Sanders, yung may-ari ng KFC. 1,008 ang hindi naniniwala. Kaya hindi siya na tumitigil kasi yung hindi nawawala yung paniniwala niya sa pinaniniwalaan niyang pangarap at sa pinaniniwalaan niyang negosyo at pinaniniwalaan ng produkto niya. Lahat ng tao hindi maniniwala sa iyo, lalong-lalo na kapag wala ka pa napapatunayan. Kaya kailangan patunayan mo muna sa sarili mo na kahit walang naniniwala, ikaw mismo naniniwala sa sarili mo. Believe in yourself. That's the best advice na mabibigay ko sa iyo. Dahil wala ka pang resulta katulad ng iba. Katulad namin, no? Pinagdaanan namin yan. Pagtawanan, ininjan, kahit Pilipino ko, ininjan pa din ako, di ba? Meet tayo. Tapos pagdating ng oras na meet up, ay, something came up. Nangyari sa amin yan. Almusal ko na yan. Eh, sabihin na almusal, araw-araw nangyayari, normal. Akala nyo ba ganito lang kagad? Hindi po. Lahat po ng klase ng pag-iindiyan, lahat po ng klase ng kung anong mga binabanggit, lalo ni mga kaklase ko dati, ano ba yung si PV, pinaggagawa, yung wala pa akong resulta. Alam mo, parang few months ago, nagkaroon kami ng, nung una kasi pinagtatawanan nila ako lahat ng kaibigan barkada ko, kabatchmate ko, pinesenta ko, walang ni isa sumali. For you to know, lahat ng kaibigan ko, barkada ko, walang sumali. Yung mga araw-araw kong kasama, bata pa lang ako. Umaga, tanghali, hapon, magkakasama kami. Walang sumali kasi walang naniniwala. Katulad ni Colonel Sanders, walang naniniwala. 1,008. Alam mo, hindi ako tumigil. Yung paniniwala ko sa negosyo ko, sa sarili ko, at sa pangarap ko, hindi nagbabago hanggat kahit hindi sila sumasali. Ni isang kaibigan ko walang sumali. Pinagtatawanan pa ako. Alam mo, few months ago lang, nagkaroon kami ng, ang tawag doon? Yung, ano ba tawag doon? Yung nakita-kita. Reunion. Nung nag-reunion kami, alam mo, nakita ko yung mga kaibigan ko tumawa sa akin. Oh, yung tsura nila, tatanda na. Naku, baka may nanonood itong video mga kaibigan ko. Ang tatanda na, mukhang tatay na, mas matanda pa nga ako sa kanila eh. Mga mas bata pa sa akin, puti na yung buhok, kulubot na yung muka. Kita ko, di ba, yung mga sasakyan, gano'n. I mean, no, nothing wrong, no? Nothing wrong. But, when I look back 20 years ago, sabi ko, kung hindi ko tinuloy at naniwala ako sa mga sinabi nila, at tinigil ko yung pagnenegosyo, sigurado ko yung itsura nila. Alam mo, sabi nilang lahat, grabe, Piwi. Nakita namin sa YouTube tsaka sa Facebook yung nangyari sa'yo. Grabe, ang yaman mo na. Sabi ko, salamat bro. Salamat. Yun ang sinabi ko, thank you. Alam mo, one thing I realized in my life, pakinggan mo yung pangarap mo. Pakinggan mo yung sarili mo. Huwag mong pakinggan yung iba. Kahit malapit sila sa'yo. Kasi buhay mo to eh. Ikaw at ikaw lang din ang magde-decide. Kung may pangarap ka, you have the best team, the peak community. Kung may pangarap ka, may gusto ka magbago sa buhay mo, mabalik mo pamilya mo, dahil nawala pamilya mo, dahil wala kang pera. Hindi mo mailagay, bigay sa kanila yung bahay, kotse, enrollment, pagkain, dahil wala kang pera. Dito natin gawin. May kasama ka. Hindi ka mag-isa. Believe in yourself at tuloy-tuloy ka lang. Ask. Hindi naman sa ano guys ha. I'd like to borrow the verse sa Bible natin, Matthew 7:7. Ask, seek, knock, it will be given to you. Pwedeng hiniling mo to last week, last month, last year. Pwedeng ito na yung binigay na sa'yo. Paniwalaan mo lang. Hindi ka naman mapupunta dito ng wala-wala lang eh. Hindi naman mapupunta aksidente. Walang ganon. Everything has a plan. A man with vision. Yan ang gusto.
Yan ang gusto ng creator natin, si Father. Without vision, people perish. Yes, medyo may edad ka na. Yes, bata ka pa. Yes, kung ano man edad mo. But a person, hanggat buhay ka, dapat may pangarap ka. Kaya ka buhay kasi meron kang pangarap. Kaya ka buhay kasi may purpose ka. Don't get me wrong guys ha. Baka yung pangarap, pangarap, puro pera. No, no, no. Pangarap is purpose. Purpose is pangarap. Ano yung purpose mo? Guys, have your vision back. Sa Tagalog, mangarap ka ulit. Huwag mong hayaan yung edad mo, pigilan ka. Piwi, senior citizen na ako, ayoko na. Piwi, 80 na ako, 60 kapatid. Alam mo ba, hanggat buhay ka, dapat may purpose ka. Alam mo yung ibig sabihin ng purpose, pangarap yun. Ibig sabihin may dapat kang gawin. May asawa ka, bigay mo yung best. May anak ka, bigay mo yung best. Wala kang asawa, anak, may nanay ka, bigay mo yung best. Wala kang nanay, wala kang asawa, wala kang anak. Meron kang sarili mo, bigay mo yung best. Yan ang purpose mo, bigay mo yung best. Kailangan the best ka. Ikaw ang the best tatay. Ikaw ang best nanay. Ikaw ang best anak. Ikaw ang the best boyfriend. Ikaw ang the best girlfriend. Bakit nabibigay mo yung dapat at gusto nila? Balik mo. Ibalik mo yung galing mo. Kasi kaya ka nandito, alam kong magaling ka. Whatever you pray for, believe. Maniwala ka. Diba parang waiter yan? Pag umorder ka naman, diba sa Jollibee, one chicken joy please. Maya't maya mo ba sinasabing, chicken joy, sure ba nakuha niyo yung order ko? Sure ba? Di ba hindi tayo ganun? One chicken joy please. After few minutes, andyan na. Kasi alam mo, pag hiniling mo, dadating. Paminsan po kasi sa atin, marami sa atin pa nagdasal, nagduda pa kung dadating. Lord, bigyan mo naman ako ng madaming leaders, bigyan mo naman ako ng 2 million a week. Lord, babaan ko kaya, baka 2 million masyadong malaki, gawin natin 200,000 na lang per week. Ay, baka, Lord, nadidinig mo ba ako? Lord, wag. Pag sinabi mo, paniwalaan mo dadating. When you ask, you should believe. When you believe, you receive. Sa waiter, di ba, nag-order ka, pwede, mayat maya ka ba? Nadinig mo ba? Dadating ba yung order ko? Hindi. Alam mong dadating. One time mo lang sinabi, alam mong dadating. Sa Lazada, di ba pa nag-click ka, umorder ka, add to cart buy now, hindi ka naman nag-check ng check sa app mo, ba dadating ka dadating, pinapak na, hindi, alam mo, bukas nandiyan na. Ganun ang pagdadasal. Pag nagdasal ka, angkinin mo na. Guys, katulad ako, katulad mo, nagsisimula, wala akong pera nun. Inangkin ko yung pangarap ko. Inangkin ko na ang buhay na dapat para sa akin, buhay na overflow. 500,000 isang linggo. After 1 week, 500,000. After 1 week, 500,000. Alam mo, kapalit lang yan, change of mindset. Additional 500,000. Additional 500,000. Porsche Carrera, Lamborghini, Ferrari, house and lot, 300 million. Alam mo, nagpayaman sa akin, mindset and attitude plus action. Tamang mindset, tamang action, tamang resulta. Commit, commit to your business. Commit to your sponsor. Commit to your GM. Commit to your members. Commit to your company. 100% commitment. Pakasalan mo yung negosyo. Pag oras ng down, lalo mong yakapin. Oras ng walang benta, lalo mong yakapin. Di ba ganun mag-asawa? Pag may problema, pinapalitan mo. Ay, may problema, away na tayo, hiwalay, palit ulit. Hindi naman ganun, di ba? Pag may commitment ka, pag in times of nasa down, commit, hug, yakapin mo lalo. Kasi darating ang papanik din yan. Mag-commit ka kapatid. And that's the best thing that I can advise to you. Ang buhay up and down lang yan eh. Pag nasa taas, masaya ka. Pag nasa baba, commit ka. Commit ka sa goal mo. Palalakihin natin to. Huwag kang papayag na walang mangyari. Huwag kang bibitaw kasi nasa baba ka. Kasi tandaan mo ang baba ang next ng taas. Diyan po tayo natitest. Bago tayo matapos, para lang po yung kuhol. No?
Ang kuhol nga, buti nga ang kuhol may napupuntahan. Bakit? Kahit maliit ang hakbang niyan, may napupuntahan yan. Perseverance and consistency ang magdadala sa'yo sa lugar na gusto mong maabot. Araw-araw ka mag-present. Araw-araw ka nasa Zoom 8 p.m. Araw-araw may nalalatagan ka ng negosyo, 10 pataas. Araw-araw na sa training ka. Pag nagpatawag ng Zoom meeting, Zoom training, nandun ka. Kahit may birthday party, may kung ano man ang meron, merong libing, merong party, merong kinasal, may nasa ospital. Alam mong may training, nandun ka. That's what you call commitment and consistency. GMA work ako, alam mo nandiyan ka pa din. GMA kausap ako, alam mo nandiyan ka pa din. Training yan eh. Alam mo 8 p.m. nandiyan ka pa din. Alam mo everyday nagpe-present ka. Alam mo everyday nasa training ka. Everyday nasa keeping ka. Kinikip mo mga tao mo. You get connected in the community. Be connected with the community all the time. May GC tayo, mag-connect ka. May GC tayo, may mga video meetings tayo. You connect. Yes, bago ka, pero connect. Build relationship. Do this with heart. Do this with passion. Mahalin mo ang negosyo mo. Mahalin mo yung upline mo. Mahalin mo yung downline mo. Mahalin mo yung crossline mo. Mamahalin ka ng negosyo. Whatever you do it with all your heart. Don't do it for people. Do it for God. Code number 3 bago tayo matapos, purpose. Code number 3, purpose. Code number 3, purpose. Purpose. Parang Justin Bieber na, purpose. Bago tayo matapos, guys, everything happens for a reason. Tama po ba? Kaya ka nandito, may rason. Yung rason na yan, simple lang. Wala tayong gagawin, kundi palakihin yung organization mo at maging milyonaryo ka. Bago tayo matapos, guys, skip na natin to. Okay? Okay? Bago tayo matapos, lahat ng dasal mo, lahat yan binibigay sa'yo. All you have to do, have the positive mindset, positive mentality, gratitude attitude. Lagi kang thankful. Di ba naalala niyo si King tsaka si Servant? Thank God is good. Thank you, Lord. Yeah. Agent 1, Agent 2, madami kang makakausap na Agent 1 na hindi makita opportunity, pero may Agent 2, magbabago buhay mo. Parang si Colonel KFC, 1,008 ang kinausap, never nagbago yung belief niya sa sarili niya, tuloy-tuloy lang siya, never give up, tuloy-tuloy lang. One person changed the rest of his life. Not only his life, but the life of her entire family. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tanghali. Add nyo lang po ako sa Facebook ko, PW Guasque. Yan po yung aking personal account sa left side. Sa gitna po, Facebook page ko. Aking IG, PW Guasque sa IG. Sa TikTok naman po, PW Guasque. Yan po, add nyo lang po ako para madagdagan naman yung friends ko. Yeah. Let's be connected. Guys, bago tayo matapos, salubungin mo ang challenges. Huwag mong iwasan. Kung nasa challenging moment ka ngayon, kapatid, may good news ako sa'yo. Alam mo ba sa surfing, alam mo ba ang hinasalubong ng mga surfer, yung mataas na alon, at the more mataas ang alon, natutuwa. So kung meron kang malaking problema, kapatid, salubungin natin. Kasi naniniwala ako, lahat ng problema ay may katapusan. Pagdating ng panahon, tatawa na lang tayong lahat. Buti na lang, di ako tumigil. At kasama mo kami, ikaw yung nakatayo, kami yung surfboard mo. Kasama mo kami, i-enjoyin ang buhay na meron ka. Bago po tayo matapos, ating Presidente Jonathan So, ating VP Carlito Makadangdang, at sa inyong lingkod po, ang inyong GMPW. Kami po ang makakasama ninyo together with our GMs, Anton, GM Aaron, GM Rich. Everybody, kasama mga asawa, lahat po ng GM ninyo. The Peak Dynasty, yan lang, sapat na. Welcome to the Peak at congratulations natapos mo ang module 1. Alamin mo yung code 1, 2, 3 para sa susunod na module. Ma-attend na naman natin si GM Aaron De La Cruz. Bigay nyo lang po yung code sa inyong sponsor para Module 2, i-release. Anton po. Ay, sorry. GM Anton pala ang module 2. Okay? Bigla nandito sa recorded natin si GM Anton. Grabe talaga ang espiritu ni GM Anton. Si GM Anton po ang module 2. I'm sorry. GM Anton, module 2. Dito natin pag-uusapan kung paano ba tayo kikita ng 1 million dito sa negosyo natin. Again, give the code to your sponsors para mapakinggan natin isa sa mga pinakamalupit na GM
dito sa negosyo natin. Again, bago tayo maghiwa-hiwalay kapatid, sa inyong lingkod po, Piwi Guasque, salubungin mo yung challenges mo kasi kapatid, lahat ng bagay temporary lang. Ang gagawin po natin dito, magpapayaman tayo, magpapayaman, magpapayaman. At kami po makakasama ninyo habang buhay. At isa lang ang goal natin, palalakihin natin ang organization nyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko pong pasalamatan, especially lahat na po ng attend dito sa ating Zoom. Maraming salamat po. At God bless you all. Piwi Guasque. Good morning!